Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, deklarado ng sufficient in grounds. Balita, Eden Santos. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Sa loob lang ng mahigit isang oras, mabilis na idiniklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan ng mga endorser at maging ang mga miyembro ng komite na may sapat na batayan ang mga aligasyon sa Sabalya et al. At Cabrera impeachment complaints para magpatuloy ang proseso. Ipinunto rin ng mga ito ang umano'y kabiguan ng respondent na sagutin ang bawat aligasyon. Kabilang narito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng Pangulo at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SAL and requirements, panunuhol at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik. Kailangan itong sagutin. Tiningnan din nila ang Consolidated Verified Answer ad cautelam ng kampo ni VP Sara bilang general denial at motion to dismiss. Hindi raw sinagot ng punto por punto ng Vice Presidente ang bawat aligasyon. Sa halip nila ay kinwestiyon ng kampo ni VP Sara ang paglabag sa due process at ang lacking the ultimate facts ng impeachment complaints. Nakikita naman po natin na wala pong direktang mga sagot at puro general allegations, general po na denials lang po yung sagot at kahit anumang kasunod dito o dagdag ay magkukos lang po ng further delay. Pero bago ang determinasyon kung may sapat na batayan ng mga reklamo, iginiit ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na suriing mabuti ang bawat grounds batay anya sa Section 7 ng Rules of Impeachment. Idiniin pa ng kongresista na malinaw na sinagot ni VP Sara ang ilang aligasyon sa impeachment complaints. Nakasaad sa ad cautelam na walang contract to kill. Nakaapilang notice of disallowance na inisyu ng Commission on Audit. At sinungaling din daw si Ramil Madriaga. Section 7. Submission of evidence and memoranda after receipt of the pleadings, affidavits, and counter-affidavits and relevant documents provided for in Section 6 or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. So we are going to go into grounds because that will be what will be heard in the committee. So I think we should go one by one. Lalo ring nagpabilis sa proseso ang pagtanggi ng mga complainant na naghain ng waiver to reply sa ad cautelam. Wala raw sagot si VP Sara kaya wala rin silang tugon. The chair wishes to state for the record that with the waiver of filing of reply of the complainants of the third and fourth impeachment complaint, the complaints and answer are deemed submitted for the purpose of determination of sufficiency in ground. Since the complainants waived already the filing of the reply, we have no reason to anticipate the filing of a rejoinder. It therefore means that the answer of the respondent is the last responsive pleading, which will be included in our consideration in the determination of sufficiency in ground. Itinakda ng komite sa March 25, 2026 ang hearing proper kung saan ay inaasahan ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo ng magkabilang panig. Maaaring dumalo o hindi si VP Sara. Eden Santos para sa 100% Balita.